Ito ang isda na ayaw mong makita dahil pag ito daw ay lumabas, may mangyayari na lindol or tsunami. Ito ang oarfish, kilala din bilang doomsday fish. Nakatira sila sa dagat na hindi naabot ng liwanag. Kaya nilang humaba ng 11 meters kasing haba ng bus. Wala silang ngipin. Ang pagkain nila ay plankton at krill at napaka-rare lang nila makita. Kaya pag ito daw ay lumabas, may dala itong masamang balita. Sa Japan, tinatawag silang Ryoge no Chukai or messenger from the sea god na pinaniniwalaang may kasamang lindol. Ang Japan, Taiwan, Pilipinas at marami pang bansa ang naniniwala dito. Ang theory daw ay merong nangyayari sa tectonic plates sa ilalim ng dagat kaya sila naglalabasan. Napatanong tuloy ako kung totoo, bakit isa or dalawa, tatlo or apat, sabihin nating 5 ang nagpapakita? Sobrang dami niya nila. May binasa akong research. Ang Bulletin of Seismological Society of America ay nag-analyze ng 336 sightings ng oarfish sa Japan at kinumpara sa 221 earthquakes. Isang beses lang nagkataon na may lumabas na oarfish pagkatapos niyan lumindol. At since konti lang ang information natin sa kanila, sabi ng mga eksperto, sila ay pwedeng magpakita dahil may sakit, injury, or mamamatay na. Wala talagang nakakaalam kung ano ang totoo. Pero ito alam ko, ang dagat are yet to be explored. Kung ano man ang nasa ilalim, still remains unknown. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered.